Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Game Yard. Ito ang Alpha Core Game Yard Channel at welcome sa isa na namang malalim at makabuluhang talakayan tungkol sa kasaysayan ng mga kilalang bloodline ng manok. Mga ka-Game Yard, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang na namang requested bloodline mula sa isa sa nating ka-Game Yard. Medyo na delay tayo ka-Game Yard dahil 3 linggo na itong request. Ang tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng White Hackle bloodline na manok, isang uri na madalas marinig, madalas makita, pero madalas ding hindi lubos na nauunawaan. Maraming nag-aakala na ang White Hackle ay isang solong bloodline na may iisang pinagmulan. Pero sa totoo lang, mas malalim, mas komplikado at mas interesante ang kwento nito. Kaya sa video na ito, himayin natin ang White Hackle ng malinaw, tapat at may tamang qualifiers para maging kapani-paniwala at kapaki-pakinabang ang kaalaman ng bawat ka-Game Yard. Ano ang White Hackle? Unang linawin natin ito. Ang White Hackle ay pangunahing na paglalarawan ng kulay at balahibo, hindi agad isang eksaktong bloodline. Ang salitang hackle ay tumutukoy sa balahibo sa leeg, balahibo sa bandang batok, at minsan pati sa balahibo sa itaas ng likod. Kapag sinabing White Hackle, ang tinutukoy ay manok na may maputi o mapusyaw na balahibo sa leeg. Kadalasang may ibang kulay ang katawan tulad ng pula, kayumanggi o itim. Bakit madalas malito ang White Hackle sa bloodline? Mga ka-Game Yard, dito madalas nagkakaroon ng kalituhan. Sa maraming pagkakataon, ang White Hackle ay ginagamit bilang descriptive term, hindi bilang pangalan ng developer at hindi rin bilang isang fixed strain. Dahil maraming bloodlines ang maaaring magkaroon ng White Hackle trait, nagmumukhang parang isang bloodline ito kahit hindi naman. Maagang kasaysayan ng White Hackle trait. Ayon sa mga lumang poultry records at breeder accounts, ang White Hackle trait ay matagal nang umiiral panoong European game fowl, Asian influenced chickens, traditional farm stocks. Ito ay resulta ng natural mutation, selective breeding, at pag-uulit ng pagpili sa mapuputing balahibo sa leeg. Wala itong iisang pinanggalingang breeder kundi sabay-sabay itong lumitaw sa iba't ibang lugar. Papel ng seleksyon sa pagbuo ng White Hackle type. Habang tumatagal, napansin ng mga breeder na ang mga manok na may White Hackle ay kadalasang malinaw ang kontrast ng kulay, madaling makilala, may consistent na itsura kapag pinili ng tama. Dahil dito, sinimulan ng ilang breeder na panatilihin ang White Hackle trait. I-line breed ito at gamitin bilang identity ng kanilang linya. White Hackle bilang type, hindi iisang linya. Mahalagang idiin ito ka-Game Yard. Ang White Hackle ay type, hindi isang solong bloodline. Ibig sabihin, may White Hackle roundhead, may White Hackle hatch, may White Hackle kelso type, at may local White Hackle variants. Pare-pareho sila sa balahibo ng leeg pero hindi pare-pareho ang pinagmulan ng dugo. White Hackle sa Pilipinas.
Pagdating ng White Hackle sa Pilipinas, mabilis itong naging pamilyar dahil madaling makilala ang kulay, kaaya-aya sa paningin, at madaling ihalo sa iba't ibang linya. Maraming local breeders ang gumamit ng White Hackle bilang base, naghalo ng imported stocks at bumuo ng sariling bersyon. Kaya ngayon, maraming White Hackle sa Pilipinas ang local developee, hindi direct import. Mga katangiang madalas iugnay sa White Hackle. Batay sa breeder observations, ang White Hackle type manok ay madalas iugnay sa alertness, balance movement, adaptability, visual consistency. Pero tandaan, ka-game yard, hindi ang kulay ang nagdadala ng traits, kundi ang dugong pinanggalingan at tamang seleksyon. Mga maling paniniwala tungkol sa White Hackle. Linawin natin ang ilang karaniwang maling akala. Kapag White Hackle, iisang bloodline lang. Mas maganda agad dahil puti ang hackle. Kulay pa lang sapat na. Ang tama, pedigree, obserbasyon, tamang pag-aalaga, at disiplina ng breeder. White Hackle at foundation breeding. Sa ilang breeding programs, ang White Hackle type ay ginagamit bilang foundation stock, visual marker ng linya o pang-stabilize ng kulay. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa consistency ng resulta. White Hackle sa modernong breeding. Sa kasalukuyan, ang White Hackle ay patuloy na ginagamit, ina-adapt sa modern breeding goals at sinasama sa controlled breeding programs. Maraming breeders ang gumagamit nito sa line breeding. Pinapreserba ang kulay at pinapahusay ang overall quality. Kulay versus kalidad. Isa ito sa pinakamahalagang aral ka-game yard. Ang kulay ay gabay lamang. Ang kalidad ay bunga ng tamang proseso. Hindi sapat ang White Hackle para masabing maganda. Ang manok kailangan ng tamang ugali, magandang pangangatawan, consistency at sustainability. Responsabling pagtingin sa White Hackle. Ang White Hackle ay hindi shortcut, hindi garantiya, kundi isang aspeto lamang ng breeding. Ang breeder pa rin ang gumagawa ng tunay na kalidad. Mga aral mula sa kasaysayan ng White Hackle. Mga ka-game yard, ito ang mga mahahalagang aral. Hindi lahat ng kilala ay may iisang pinagmulan. Mahalaga ang tamang terminolohiya. Ang kaalaman ay mas mahalaga kaysa pangalan. Konklusyon, ang White Hackle bloodline na manok ay isang mahalagang bahagi ng visual at historical identity ng maraming linya. Hindi dahil sa isang developer, kundi dahil sa mahabang panahon ng seleksyon, adaptation at karanasan ng mga breeder. Ito ang Alpha Court Game Yard Channel, kung saan inuuna natin ang tamang kaalaman, malinaw na paliwanag at responsableng pagtingin sa pag-aalaga at breeding ng manok. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-comment kung anong bloodline or topic ang gusto mong isunod. Maraming salamat mga ka-Game Yard. Hanggang sa susunod na kaalaman.